Magnanakaw ka, Ines. Wala kang utang na loob. Habang nakaluhod si Ines sa malamig na sahig, basag ang puso para sa anak na naghihingalo. Nakangisi naman si Natalie suot ang mamahaling diamante. Palayasin ang basurang yan. Walang sahod, walang awa. Malamig na utos ni Rafael. Ngunit sa pagbagsak ng lumang bag ni Ines, isang kupas na litrato ang yumanig sa buong mansyon. Titindig ang inang inalipusta upang bawiin ang karangalang ninakaw sa kanya. Paano kung ang itinapon nilang pulubi ay ang nag-iisang tagapagligtas ng kanilang pamilya? Ang baho ng mga kamay mo, Ines. Huwag mo ngang hawakan ang mga mamahalin kong seda. Baka mahawaan mo pa ng dumi ng esterong pinanggalingan mo. Ang matalas at mapangaping tinig ni Natalie ay bumasag sa katahimikan ng malawak na laundry area ng mansyon. Nakatayo ang magandang dalaga, suot ang kanyang mamahaling robe, habang nakatingin ng may pandidiri kay Ines, nakasalukuyang nakaluhod sa malamig na semento. Hindi umimik si Ines. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo, habang ang kanyang mga kamay na namumula at bahagyang nanginginig dahil sa tapang ng ginagamit na kemikal sa paglalaba, ay mahigpit na nakahawak sa isang piraso ng mamahaling asul na sutla. Pinipilit niyang huwag hayaang pumatak ang kanyang mga luha sa tela dahil alam niyang bawat patak ng alat ay lalong magpapakulo sa dugo ng kanyang senyora. Sa bawat pagkuskos niya sa tela, parang may libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang mga palad. Ngunit mas masakit ang tusok sa kanyang puso. Habang tinitiis niya ang pangiinsulto ni Natalie, ang tanging imaheng lumarawan sa kanyang isipan ay ang maputlang mukha ng kanyang 7 taong gulang na anak na si Tala, na kasalukuyang nakahiga sa isang masikip na ward sa pampublikong ospital. Kailangan niya ng 5,000 piso para sa deposito ng gamot bukas, kundi ay maaaring tuluyang huminto ang mahinang tibok ng puso ng kanyang munting anghel. Naramdaman ni Ines ang panunuyo ng kanyang lalamunan, parang may bumabara doon na hindi niya malunok. Isang halo ng apdo at pagtitimpi. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ng buong bigat ng langit, ngunit kailangan niyang manatiling matatag. Kung mawawalan siya ng trabaho ngayon, mawawalan din ng pag-asa si Tala. Hanggang kailan ba kailangang lunukin ng isang ina ang lahat ng pait ng kahihiyan para lamang sa isang pintig ng puso ng kanyang anak? Ano, Ines? Napipi ka na ba? O baka naman pati ang pandinig mo ay nabahiran na rin ng dumi? Muling hirit ni Natalie, sabay sipa ng bahagya sa timba na puno ng bula. Ang tubig ay tumalsik sa mukha ni Ines, humalo sa pawis at sa luhang kanina pa niya pinipigilan. Pasensya na po, Ma'am Natalie. Tatapusin ko na po ito agad. Mahinang sagot ni Ines. Ang boses niya ay halos isang bulong na lamang, pilit na itinatago ang panginginig. Eksaktong sandaling iyon ay pumasok sa silid si Rafael. Nakasuot siya ng kanyang plansadong polo, mukhang abala at malayo ang tingin. Tumigil ang kanyang paningin kay Ines na basang-basa at nakaluhod, bago lumipat sa kanyang kasintahan na si Natalie. Rafael, mahal ko, mabuti at dumating ka. Tignan mo itong si Ines. Ang bagal-bagal na ngang kumilos, parang wala pang pakialam sa mga damit ko. I was just telling her to be careful. Malambing na sabi ni Natalie. Ang boses ay biglang nagbago. Naging matamis na parang pulot-pukyutan habang yumayakap sa braso ni Rafael. Tumingin si Rafael kay Ines. Walang galit sa kanyang mga mata, ngunit wala ring awa. Para sa kanya, si Ines ay bahagi lamang ng mga gamit sa bahay, isang anino na kailangang gampanan ang tungkulin nito. Ines, bilisan mo ang trabaho. Ayaw ni Natalie ang nade-delay. At pagkatapos mo dyan, linisin mo ang library. May mga bisita ako mamaya. Opo, Sir Rafael, sagot ni Ines. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumayo at sabihin kay Rafael na ang kanyang anak ay naghihingalo. Gusto niyang sabihin na ang mga gamot ni Tala ay mas mahalaga kaysa sa anumang sutla o library. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay ang pagsang-ayon ng isang alipin.
Naglakad paalis ang dalawa. Ang tunog ng mga takong ni Natalie sa tiles ay parang bawat segundo ng orasan na bumibilang sa buhay ni Tala. Nang masiguro ni Ines na malayo na sila, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang luma at basag na cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron. Isang mensahe ang bumulaga sa kanya. Mula ito sa nurse na nagbabantay kay Tala. Aling Ines, kailangan po namin ng down payment bago mag-10 ng umaga bukas. Kung hindi po, ililipat po namin si Tala sa regular ward at ititigil ang ilang suporta sa kanyang oxygen. Nanlamig ang buong katawan ni Ines. Ang paligid niya ay tila umikot. Ang masangsang na amoy ng chlorine at sabon ay tila naging amoy ng kamatayan. Napatingin siya sa asul na sutla sa kanyang kamay. Ang halaga ng telang ito ay sapat na para sa 3 buwang gamutan ni Tala. Ngunit sa mundong ito, mas mahalaga ang ganda ng isang bestida kaysa sa buhay ng isang batang mahirap. Dahan-dahang tumayo si Ines, ang kanyang mga tuhod ay nangangatog. Alam niyang kailangan niyang gawin ang isang bagay na kailanman ay hindi niya ginawa. Kailangan niyang makiusap ng higit pa sa pagluhod. Kailangan niyang isugal ang kanyang huling natitirang dangal. Sa kabilang dako ng mansyon, sa madilim na sulok ng balkonahe, nakaupo si Senyora Amparo sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata, bagamat malabo na, ay nakatuon sa bintana kung saan tanaw ang laundry area. Naririnig niya ang lahat. Nakikita niya ang bawat panginginig ng balikat ni Ines. Isang lumang alaala, ang tila gumagapang sa kanyang isipan. Isang alaala ng isang babaeng may parehong mga mata ni Ines, 30 taon na ang nakalilipas. Hinawakan ni Senyora Amparo ang kanyang dibdib, kung saan tumitibok ang isang pusong hindi sana narito, kung hindi dahil sa isang sakripisyong matagal nang binaon ng panahon. Kinabukasan, habang ang sikat ng araw ay nagsisimulang sumilip sa mga bintana ng mansyon, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa silid ni Rafael. Nasaan ang singsing ng nanay ko? Natalie, Ines, pumasok kayo rito ngayon din. Ang sigaw ni Rafael ay naghatid ng kilabot sa buong kabahayan. Si Ines, nakapos sa tulog at puno ng kaba para sa anak, ay nagmamadaling tumakbo patungo sa library. Hindi niya alam na ang bawat hakbang niya ay patungo sa isang bitag na sadyang inihanda para sa kanya. Isang bitag na titiyak na hindi na siya kailanman makakabalik sa ospital para iligtas si Tala. Ang hangin sa loob ng pampublikong ospital ay amoy gamot, pawis at namumuong kawalang pag-asa. Sa gitna ng ingay ng mga silyang hinihila sa semento at ang mahihinang daing ng mga pasyente sa paligid, nakaupo si Ines sa tabi ng katre ni Tala. Ang bawat paghinga ng kanyang anak ay sinasabayan ng mahinang tunog ng makinang nagbibigay ng oxygen, isang mechanical na ritmo na tanging nagpapatunay na lumalaban pa ang munting anghel. Hinawakan ni Ines ang maliit at malamig na kamay ng anak. Ang mga daliri ni Tala ay tila mga tuyong sanga na kay daling mabali. Mama, mahinang tawag ng bata. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakadilat, ngunit tila malayo ang tingin. Nandito si Mama, anak. Huwag kang mag-alala. Gagaling ka. Makakapaglaro ka pa sa labas. Bibili tayo ng paborito mong sorbetes. Bulong ni Ines habang hinahaplos ang noo ng bata. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Alam niyang nagsisinungaling siya. Alam niyang ang pangakong iyon ay nakasalalay sa perang wala siya. Dahan-dahang kinuha ni Tala ang isang manipis na pulang sinulid mula sa ilalim ng kanyang unan. Para sa inyo po ito, Mama. Sabi ni nurse, swerte daw po ito para hindi po kayo mapagod sa trabaho. Pinilit ni Ines ng ngumiti, kahit na ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay gustong sumabog sa yak. Isinuot niya ang pulang sinulid sa kanyang pulsuhan, isang munting biyaya sa gitna ng malupit na tadhana. Hinalikan niya ang kamay ng anak bago siya tumayo. Kailangan na niyang bumalik sa mansyon. Kailangan niyang kumita ng bawat sentimo, kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang huling patak ng dangal. Habang naglalakad si Ines pabalik,
Ang langit sa labas ay tila nagbabanta ng masamang balita. Ngunit sa loob ng mansyon ng mga De La Vega, ang tanging amoy na nananaig ay ang bango ng mga mamahaling bulaklak at ang laso ng kasakiman. Sa ikalawang palapag, dahan-dahang binuksan ni Natalie ang pinto ng silid ni Senyora Amparo. Ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng doorknob ay tila isang babala sa katahimikan ng pasilyo. Nakita niyang mahimbing na natutulog ang matanda sa kanyang kama. Ang dibdib nito ay marahang tumataas at bumababa sa tulong ng mga aparato. Lumapit si Natalie sa antigong tokador na gawa sa nara. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinitignan ang isang maliit na kahon na yari sa pulang pelus. Alam niya kung ano ang laman nito. Ang Luz de la Familia, isang singsing na may malaking diamante na ipinasa sa mga henerasyon ng pamilya De La Vega. Kung hindi ito ibibigay ni Rafael sa akin bilang engagement ring, kukunin ko na lang ito ng kusa. Bulong ni Natalie sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pananabik, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkagutom sa kayamanan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Ang diamante sa loob nito ay tila humihigop sa lahat ng liwanag sa silid. Ito ay kumikinang nang may kabangisang tila nanunumbat sa kanyang gagawin. Sa isang mabilis na kilos, kinuha ni Natalie ang singsing at isinilid ito sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Isang masamang kagalakan ang bumalot sa kanya. Sa wakas, magkakaroon na ako ng puhunan para sa sarili kong plano. At kung hanapin man ito, alam ko na kung kanino ibibintang ang lahat. Pagpapatuloy ng kanyang maitim na balak. Eksaktong paglabas ni Natalie sa silid, nakasalubong niya si Ines, nakakaakyat pa lamang ng hagdan, pagod at basa ng pawis mula sa paglalakad sa ilalim ng mainit na araw. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Natalie na may dalang lason ng lihim at si Ines na may dalang biyaya ng pulang sinulid mula sa kanyang anak. "You look disgusting, Ines. Bakit ba ang tagal mo sa labas? Go to the library now. Rafael is looking for you. At siguraduhin mong malinis na malinis ang bawat sulok. Doon ko gustong uminom ng tsaa mamaya." Mataray na utos ni Natalie bago mabilis na naglakad palayo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa bulsa kung saan naroon ang ninakaw na singsing. Nagtungo si Ines sa library, ang kanyang isipan ay puno pa rin ng imahe ni Tala. Hindi niya alam na habang nililinis niya ang mga mamahaling libro, ang bitag ay dahan-dahan nang sumasara sa kanyang paligid. Ilang oras ang lumipas. Ang katahimikan ng mansyon ay biglang napunit ng isang malakas na sigaw mula sa silid ni Senyora Amparo. Ang tunog ng pagkabasag ng isang baso ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, sinundan ng mabilis na mga hakbang ni Rafael. "Nasaan? Bakit wala rito ang singsing ni Mama?" Ang galit na boses ni Rafael ay tila kulog na yumanig sa mga pader ng mansyon. Napatigil si Ines sa kanyang ginagawa sa library. Ang kanyang puso ay biglang kaba na parang gustong tumalon sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang malamig na pawis na gumugulong sa kanyang likuran. "Rafael, mahal ko. What happened?" Ang boses ni Natalie ay puno ng huwad na pag-aalala habang patakbong lumalapit sa kanyang kasintahan. "The ring? The Luz de la Familia is missing? Oh my God. Impossible. May magnanakaw ba rito sa loob?" Lumingon si Natalie sa direksyon ng library. Ang kanyang mga mata ay tila mga talim na tumusok sa direksyon ni Ines. Isang ngisi ang hindi napansin ni Rafael, ngunit sapat na para maghatid ng matinding takot sa kaluluwa ni Ines. "Wait, Rafael. Hindi ba si Ines ang huling pumasok sa mga kwarto kanina para maglinis? I saw her sneaking around the hallway earlier, acting very strange." Dahan-dahang dagdag ni Natalie. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na gumagapang sa tenga ni Rafael. Si Rafael ay dahan-dahang lumingon kay Ines. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit.
Ines, lumapit ka rito. Ngayon din. Ang bawat hakbang ni Ines patungo sa kanila ay tila hakbang patungo sa isang bangin. Ang kanyang pulang sinulid sa pulsuhan ay tila biglang bumigat. Isang paalala ng kanyang anak na naghihintay ng gamot habang ang mundo ay nagsisimulang gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa loob ng silid-aklatan ni Rafael, ang bawat gamit ay nagsusumigaw ng karangyaan. Ang amoy ng mamahaling mahogany at ang mga hanay ng mga aklat na balot sa balat ay tila nagpapamukha kay Ines kung gaano siya kaliit sa mundong ito. Ang bawat tunog ng orasan sa dingding ay tila isang hatol ng kamatayan. Bawat segundo ay bumabawas sa pagkakataon ni Tala na mabuhay. Dahan-dahang lumapit si Ines sa harap ng mesa ni Rafael. Hindi na siya naghintay na utusan. Sa isang iglap, bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak. Ang mga daliri ay namumuti na sa tindi ng kaba. Sir Rafael, parang awa niyo na po. Ang boses ni Ines ay basag, puno ng pait at pagsusumamo. Kailangan ko po ng tulong niyo. Ang anak ko po, si Tala. Kailangan po siyang operahan sa puso. Kung hindi po ako makakabayad ng down payment bukas, ititigil po nila ang gamutan. Sir, kahit bawasan niyo na lang po ang sahod ko sa susunod na 6 na buwan, basta bigyan niyo lang po ako ng advance. Napatigil si Rafael sa kanyang binabasa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa mga dokumento bago dahan-dahang tumingin kay Ines. May namumuong pagtatalo sa loob ng kanyang dibdib. Bilang isang negosyante, ang kanyang isipan ay nakasanayan na sa lohika at mga panuntunan, ngunit ang makita ang isang inang gaganito kadesperada ay tila tumutusok sa kanyang konsensya. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat ni Ines at ang mga luhang pumatak sa mamahaling alpombra. Kinuha ni Rafael ang kanyang checkbook mula sa lasi. Ang bawat kilos niya ay pinapanood ni Ines ng may kasabikan. Isang munting sinag ng pag-asa ang nagsimulang mag-alab sa kanyang puso. Ngunit bago pa man maisulat ni Rafael ang unang numero, ang pinto ng silid ay bumukas ng malakas. Rafael, huwag! Ang tinig ni Natalie ay tila isang malamig na hangin na pumatay sa apoy ng pag-asa ni Ines. Pumasok ang dalaga ng may mapanuring tingin. Ang kanyang mga takong ay gumagawa ng bawat tunog ng kapangyarihan sa sahig. Lumapit siya kay Rafael at hinawakan ng kamay nito, pinipigilan ang panulat. Huwag kang magpadala sa mga luha niya, mahal ko. Alam mo bang nawawala ang singsing ni Senyora Amparo? At sino ang huling nakitang lumabas sa kwarto niya kanina? Siya. Sabay turo ni Natalie kay Ines ng may pandidiri. Ginigamit lang niya ang sakit ng anak niya para makuha ang awa mo at pagtakpan ng ginawa niya. Baka nga wala talagang sakit ang bata. Baka ginagamit lang niya ang pera para sa sugal ng pamilya niya. O baka ibinibigay niya sa mga kung sinong lalaki niya sa labas. Hindi po totoo yan. Ang sigaw ni Ines. Ang galit ay biglang sumabog mula sa kanyang dibdib. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Mamatay na po ang anak ko, Ma'am Natalie. Huwag niyo pong idamay ang pamilya ko. Lalo na ang asawa ko na matagal nang pumanaw. Wala po akong kinuhang singsing. Sinunghaling. Ang tugon ni Natalie. Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na pagtama ang naramdaman ni Ines sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagkalingon ng kanyang ulo sa gilid. Ang kanyang balat ay agad na namula at tila naging apoy sa hapdi. Nalasahan ni Ines ang dugo mula sa loob ng kanyang labi, ngunit mas masakit ang saksak sa kanyang dangal. Natalie, tama na. Ang mahinang saway ni Rafael, ngunit ang kanyang mukha ay nagbago na rin. Ang pagdududa ay tila isang lason na kumalat sa kanyang isipan. Ang pagkawala ng singsing ng kanyang ina ay isang malaking bagay. At ang mga salita ni Natalie ay tila nagbigay ng kulay sa bawat kilos ni Ines. Tumingin si Rafael kay Ines, ang kanyang mga mata
ay naging kasing lamig ng yelo. Ang kanyang kamay na may hawak na tseke ay biglang kumilos. Sa harap ng nanlilisik na mga mata ni Ines, dahan-dahang pinunit ni Rafael ang piraso ng papel. Ang tunog ng pagkapunit ng tseke ay tila ang tunog ng pagguho ng huling tulay patungo sa buhay ni Tala. Bumalik ka sa trabaho mo, Ines, at huwag kang aalis ng mansyong ito hanggat hindi natatagpuan ang singsing. Malamig na utos ni Rafael bago siya tumalikod. Naiwan si Ines na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang buong mundo ay nagdilim. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang apron at sa isang huling sandali ng kahinaan, lumuhod siya at ginamit ang kanyang sariling manggas para punasan ang kanyang mga luha na pumatak sa alpombra ni Rafael dahil ayaw niyang muling mapagalitan sa pagiging marumi. Patawad, Tala. Ang bulong ni Ines sa hangin, ang kanyang puso ay parang unti-unting namamatay sa bawat tibok nito. Ang buong mansyon ng mga De La Vega ay balot ng isang mabigat at nakakasakal na tensyon. Ang bawat sulok ay tila nagmamasid at ang bawat bulong ng mga katulong sa kusina ay puno ng pangamba. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Senyora Amparo ay nakaupo sa kanyang wheelchair sa gitna ng sala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang paulit-ulit na hinahawakan ng kanyang dibdib. Ang pagkawala ng Luz de la Familia ay hindi lamang pagkawala ng isang mamahaling hiyas. Ito ay pagkawala ng huling alaala ng kanyang yumaong asawa. Huwag po kayong mag-alala, Senyora. Hahanapin natin ang singsing. Walang makakalabas sa bahay na ito hanggat hindi natatagpuan ang magnanakaw. Ang malambing na tinig ni Natalie ay tila isang haplos ng sutla. Ngunit sa likod nito ay nagtatago ang isang talim ng kulasisi. Dahan-dahang lumapit si Natalie sa matanda. Kunwari ay inaayos ang kumot nito, ngunit ang kanyang isipan ay mabilis na tumatakbo. Alam niyang kailangan na niyang kumilos ng mabilis. Bago pa magkaroon ng pagkakataon, si Rafael na mag-isip ng malalim. Ang singsing ay ligtas na nakatago sa loob ng kanyang mamahaling clutch bag. Ngunit ang pulang kahon ng pelus na pinaglagyan nito ay naroon pa rin sa kanyang bulsa. Isang piraso ng ebidensya na kailangang mailagay sa tamang kamay. Naglakad si Natalie patungo sa likurang bahagi ng mansyon kung saan naroon ang maliliit at masisikip na silid para sa mga kasambahay. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Natalie ay tila hindi bagay sa lugar na yon, na amoy sabon, chlorine at luma. Tiniyak niyang walang nakakakita sa kanya habang dahan-dahan niyang pinihit ang pintuan ng maliit na silid ni Ines. Ang silid ay payak, isang manipis na banig, isang maliit na unan, at isang lumang bag na yari sa tela na nakasabit sa isang pako sa pader. Lumapit si Natalie sa bag at binuksan ito. Ang laman nito ay nagpiga sa puso ng sinumang makakakita, maliban kay Natalie. Sa loob ng bag ni Ines ay may isang maliit na lalagyan ng plastik na may lamang kanin at tuyo. Ang kanyang baon na hindi pa rin niya nakakain dahil sa dami ng trabaho. Mayroon din doon na ilang piraso ng murang gamot para sa sakit ng katawan at isang gusot na papel na naglalaman ng mga numero ng telepono ng ospital. Ang dumi. Bulong ni Natalie habang dahan-dahang inilalagay ang pulang kahon ng pelus sa pinakailalim ng bag sa ilalim ng baon ni Ines. Ang bawat kilos niya ay tila isang lason na idinaragdag sa buhay ng isang inang wala namang ibang hangad kundi ang kaligtasan ng kanyang anak. Matapos niyang tiyakin na nakatago ng maayos ang kahon, mabilis na lumabas si Natalie. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pananabik na makita ang pagbagsak ni Ines. Sa kanyang paningin, si Ines ay isang hadlang, isang dumi na kailangang walisin para tuluyan niyang masakop ang pamilya De La Vega. Habang nangyayari ito, si Ines ay nasa kabilang dako ng mansyon, abala sa paglilinis ng mga bintana. Ang kanyang mga kamay ay namamanhid na sa lamig ng tubig at sa tapang ng panlinis, ngunit ang kanyang isipan ay nasa ospital pa rin. Hawak niya ang pulang sinulid sa kanyang pulsuhan, hinahaplos ito
Tuwing nararamdaman niyang hindi na niya kaya, konting tiis na lang tala, makakahanap si Mama ng paraan. Ang piping dasal ni Ines sa hangin. Hindi niya alam na habang pinupunasan niya ang salamin ng mansyon para maging malinaw ang paningin ng mga nakatira rito, ang sarili niyang kinabukasan ay binalot na ng isang madilim at tuso na ulap. Nang matapos ang kanyang gawain, tinawag ang lahat ng mga kasambahay upang magtipon sa gitna ng sala. Nakatayo si Rafael sa harap nila. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pagdududa. Sa tabi niya, si Natalie ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na lungkot. May nawawalang mahalagang bagay sa bahay na ito. Ang simula ni Rafael, ang kanyang boses ay malamig at mariin. Gusto kong maging tapat kayo. Kung sino man ang kumuha nito, ibalik nyo na ngayon din at hindi ko na kayo kakasuhan. Ngunit kung kailangan pa nating maghalughog, sisiguraduhin kong mabubulok sa kulungan ang sino mang may sala. Napatingin si Ines sa kanyang mga kamay. Wala siyang kaba dahil alam niyang wala siyang ginagawang masama. Ngunit ang tingin ni Natalie na tila isang ahas na handang tumuklaw ay naghatid ng kilabot sa kanyang kaluluwa. Rafael, mahal ko, ang mahinang singit ni Natalie. Siguro ay kailangan na nating simulan ang paghahanap sa mga gamit nila. Alam nating lahat na may ilang tao rito na mas nangangailangan ng pera kaysa sa iba. Ang mga salita ni Natalie ay tumama kay Ines na parang isang sampal. Naramdaman niya ang lahat ng mata na nakatuon sa kanya. Ang katahimikan sa sala ay naging masakit. Tanging ang tunog ng paghinga ng bawat isa ang naririnig. Magsimula tayo sa kwarto ni Ines. Ang huling utos ni Rafael. Ang bawat hakbang ni Rafael patungo sa silid ng mga katulong ay tila ang tunog ng isang bumabagsak na bitayan para kay Ines. Habang naglalakad sila, isang anino sa dulo ng pasilyo ang mabilis na gumalaw. Tila may isang taong lihim na nakasaksi sa lahat, ngunit nananatiling tikom ang bibig. Ang pasilyo patungo sa silid ng mga kasambahay ay tila naging isang madilim na daan patungo sa bitayan. Bawat hakbang ni Rafael ay naghahatid ng panginginig sa buong katawan ni Ines, habang si Natalie naman ay naglalakad ng may taas noong kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang lihim na kagalakan. Ilabas ang lahat ng gamit. Malamig na utos ni Rafael sa dalawang gwardiyang kasunod niya. Pumasok sila sa masikip na silid ni Ines. Sa gitna ng liit ng espasyo, ang presensya ni Rafael at Natalie ay tila sumasakal sa hangin. Kinuha ng isa sa mga gwardiya ang lumang bag ni Ines mula sa pako at walang pasubaling ibinuhos ang laman nito sa gitna ng sahig. Tumalsik ang maliit na plastik na lalagyan at ang malamig na kanin at tuyo ay nagkalat sa semento. Kasunod nito ang ilang piraso ng gamot at ang gusot na papel ng ospital. Ang bawat gamit na bumabagsak ay tila isang piraso ng pagkatao ni Ines na niyuyurakan sa harap ng lahat. Nakayuko lamang si Ines, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hiyang-hiya siya na makita nila ang kanyang kahirapan, ngunit mas matindi ang kaba sa kanyang dibdib. At doon, sa gitna ng nagkalat na pagkain at gamot, gumulong ang isang maliit na bagay na balot sa pulang pelus. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Anong ibig sabihin nito, Ines? Ang boses ni Rafael ay tila isang talim na humiwa sa katahimikan. Kinuha niya ang pulang kahon at binuksan ito. Sir Rafael, hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung paano napunta yan sa bag ko. Ang sigaw ni Ines habang muling bumabagsak sa kanyang mga tuhod. Parang awa niyo na po, maniwala po kayo sa akin. Wala po akong kinukuha. How dare you? Ang matalas na boses ni Natalie ay pumailan lang. Lumapit siya kay Ines at dinuro ito ng malapitan. Ginamit mo pa ang sakit ng anak mo para makuha ang simpatya namin. Pero ang totoo, isa ka palang mapagpanggap na magnanakaw. How can you be so heartless, Ines?
Ninakawan mo ang isang matandang walang kalaban-laban. Hindi po totoo yan. Ma'am Natalie, maawa po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Ines habang pilit na inaabot ang laylayan ng pantalon ni Rafael. Sir Rafael, itaya ko man po ang buhay ko. Hindi ko po magagawang magnakaw. Ang anak ko po, iniisip ko lang po ang anak ko. Inisip ang anak? Ang muling hirit ni Natalie nang may halong sarkasmo. O baka naman ito ang naisip mong paraan para mabilis kang makakuha ng pera? Magnanakaw ka na. Sinungaling ka pa. Sa gitna ng kaguluhan, ang munting pulseras na gawa sa pulang sinulid na ibinigay ni Tala ay natanggal mula sa pulsuhan ni Ines sa tindi ng kanyang panginginig. Nahulog ito sa sahig at hindi sinasadyang nayurakan ng sapatos ng isa sa mga gwardiya, dahilan upang maputol ang manipis na sinulid. Ang pagkakasira ng pulseras ay tila ang huling hudyat ng pagkawala ng lahat ng proteksyon ni Ines. Samantala, si Senyora Amparo na nakasulyap mula sa pintuan ay nakatitig lamang sa pulang kahon na hawak ni Rafael. Napansin ng matanda ang isang bagay na hindi nakita ng iba. Ang kahon ay tila masyadong magaan. At nang tuluyang mabuksan ni Rafael ang kahon, sa harap ng lahat, isang malakas na hininga ang pinakawalan ng mga nakasaksi. Walang laman ng kahon. Ang Luz de la Familia ay wala doon. Nasaan ang singsing, Ines? Ang galit ni Rafael ay umabot na sa sukdulan. Ang kanyang mukha ay namumula na sa puot. Ibinigay mo na ba agad sa kasabwat mo sa labas? O baka naman itinago mo sa loob ng katawan mo? Wala po akong alam. Maniwala po kayo sa akin. Ang tanging nasabi ni Ines bago siya tuluyang humulagpos sa iyak. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad habang nakaluhod sa gitna ng nagkalat niyang baon na tuyo at kanin. Ipakulong ang babaeng ito. Ang huling utos ni Natalie habang nakangisi ng palihim sa kadiliman ng silid. Ngunit bago pa man makakilos ang mga gwardya, si Senyora Amparo ay dahan-dahang nagsalita mula sa kanyang wheelchair. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng awtoridad. Rafael, tignan mong mabuti ang kahon. Bakit ito iniwan ni Ines sa kanyang bag kung nakuha na niya ang singsing? At bakit ang kahon lamang ang narito? Ang tanong ng matanda ay nag-iwan ng isang malaking misteryo sa gitna ng puot. Ngunit para kay Rafael na bulag sa galit, ang presensya ng kahon ay sapat na ebidensya. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng maliit na silid ni Ines ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa kanyang pagkatao. Ang mga mata ni Rafael, na dati ay puno ng paggalang sa kanyang pagiging masipag, ay tila naging 2 piraso ng yelo na walang anumang bahid ng init. Hindi ko tatawagan ang mga pulis, Ines. Ang simula ni Rafael, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng mariing puot. Ayaw kong madungisan ang pangalan ng pamilya ko dahil sa isang hamak na magnanakaw na tulad mo. Ngunit huwag mong isiping makakalusot ka. Tumingin si Ines sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa walang tigil na pag-agos ng luha. Sir Rafael, parang awa niyo na po. Kung hindi niyo po ako paniniwalaan, sige po. Pero ang sahod ko po para sa buwang ito, kailangan ko po yan para kay Tala. Mamatay po ang anak ko kung hindi ko mababayaran ng ospital bukas. Isang nakakaasar na tawa ang kumawala sa mga labi ni Natalie. Kapal din ng mukha mo, no? Pagkatapos mong nakawin ang singsing, hihingi ka pa ng sahod? Ang kapal ng apog mo, Ines. Isipin mo na lang na ang sahod mo ay kabayaran sa pinsalang ginawa mo sa pamilyang ito. Be thankful na hindi ka namin ipapakulong dahil kung ako ang masusunod, mabubulok ka sa rehas. Rafael, mahal ko, huwag mo na siyang pakinggan. Baka kung anong kwento na naman ang gawin niyan para lokohin tayo. Dagdag pa ni Natalie habang dahan-dahang hinahaplos ang braso ni Rafael. Tila isang ahas na naglalabas ng lason sa tenga ng biktima nito. Huminga ng malalim si Rafael. Ang kanyang mukha ay walang ipinapakitang emosyon.
Umalis ka na, Ines. Ngayon din, huwag ka nang babalik sa mansyong ito. Ang lahat ng gamit mo ay itatapon na rin namin. Wala kang makukuha kahit isang sentimo mula sa akin. Ang bawat piso na dapat ay sahod mo ay ituturing kong bayad sa ninakaw mong singsing. Sir Rafael, kahit pamasahe lang po, paano po ako makakarating sa ospital? Paano po ang anak ko? Ang sigaw ni Ines habang pilit na binuboses ang kanyang huling pag-asa. Sinubukan niyang bumaon sa binti ni Rafael, baka sakaling matunaw ang yelo sa puso nito. Ngunit sa isang mabilis na kilos, hinila siya ng 2 gwardiya palayo. Bitawan niyo ako, Sir Rafael. Ma'am Natalie, wala po akong kasalanan. Kinaladkad si Ines ng mga gwardiya patungo sa dambuhalang pintuang bakal ng mansyon. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paghila sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang pakikipagpumiglas, nakita niya si Senyora Amparo sa malayo. Ang matanda ay nakatitig sa kanya nang may halong lungkot at pagkalito, ngunit tila wala ring magawa sa harap ng matigas na pasya ni Rafael. Huwag niyo po akong itapon ng ganito. Ang anak ko po. Isang malakas na tulak ang ginawa ng mga gwardiya, sapat na upang mapasubsob si Ines sa matigas na semento ng kalsada sa labas ng mansyon. Kasabay nito, ang langit na kanina pa madilim ay biglang naglabas ng isang nakakabinging kulog, sinundan ng mabilis at malalakas na patak ng ulan na tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang tunog ng dambuhalang pintuang bakal na nagsasara at ang paglak nito ay yumanig sa buong pagkatao ni Ines. Ang bawat mekanikal na tunog ng kandado ay tila ang tunog ng pintuan ng langit na nagsasara sa kanya. Nakadapa si Ines sa basa at maduming kalsada. Ang kanyang pisngi na kanina ay sinampal ni Natalie ay lalong humahapdi dahil sa tubig ulan at dumi. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay, pilit na inaabot ang putol na pulang sinulid na nadampot niya bago siya kinaladkad. Ang tanging alaala ni Tala na natitira sa kanya. Patawarin mo si Mama. Ang bulong ni Ines. Ang kanyang boses ay nalulunod sa ingay ng buhos ng ulan. Wala siyang pera, wala siyang trabaho, at bukas ng 10:00, kukunin na ng kamatayan ang kaisa-isang dahilan ng kanyang paghinga. Nang dahan-dahan siyang tumayo, ramdam niya ang pananakit ng kanyang buong katawan, ngunit ang mas matinding sakit ay ang kawalang katiyakan sa bawat hakbang na kanyang gagawin sa gitna ng madilim na kalsada at malakas na bagyo. Ang bawat patak ng ulan ay tila hagupit ng latigo sa manipis na balat ni Ines. Ang malamig na tubig ay nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit mas matindi ang lamig na nananalaytay sa kanyang puso. Naglalakad siya sa gilid ng kalsada sa Metro Manila. Ang kanyang mga paa na wala ng suot na tsinelas ay dahan-dahang nasusugatan sa magaspang at maduming semento. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng bakas ng sakit, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bawat segundo ng oras na mabilis na lumilipas. Isang humaharurot na jeepney ang dumaan sa kanyang tabi. Nagsaboy ng maruming tubig mula sa kanal patungo sa kanyang basang-basa ng damit. Itinaas ni Ines ang kanyang kamay, pilit na pinatitigil ang sasakyan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa ginaw habang pilit na bumibigkas ng pakiusap. Para po, parang awa niyo na po. Pasakayin niyo po ako. Ang sigaw ni Ines, ang kanyang boses ay halos malunod sa ingay ng kulog. Tumigil ang jeepney sa kanyang harap. Ang driver ay tumingin sa kanya. Isang babaeng gusot-gusot, madumi at basang-basa. Bayad mo? Ang tanong ng driver. Ang boses ay puno ng pagmamadali. Wala po akong pera ngayon, pero kailangan ko lang pong makapunta sa ospital. Ang anak ko po. Naghihingalo na po siya. Ang pagsusumamo ni Ines habang nakahawak sa bakal ng sasakyan. Wala ring libreng sakay dito, lalo na't ganyan ang itsura mo. Mababasa lang ang mga upuan ko. Ang tugon ng driver bago muling pinaharurot ang sasakyan.
Iniwan si Ines na muling nabalot ng usok at talsik ng putik. Napaupo si Ines sa gilid ng saradong tindahan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig na sa tindi ng lagnat at pagod. Tumingala siya sa madilim na langit kung saan ang mga kidlat ay tila naguguhit ng mga sugat sa ulap. Bakit, Panginoon? Bakit niyo po kami pinaparusahan ng ganito? Ang kanyang tanong na walang nakakarinig. Wala po akong ninakaw. Ang tanging hangad ko lang ay mabuhay ang anak ko. Bakit ang mga taong mayaman, sila pa ang may ganitong kalupitan? Naalala niya ang kanyang yumaong asawa. Naalala niya ang pangako niya rito bago ito pumanaw, na hinding-hindi niya pababayaan si Tala. Ngayon, tila ang pangakong yon ay nadudurog na rin kasabay ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman ni Ines ang isang mainit na presensya sa kanyang tabi. Isang asong kalye na basang-basa rin at payat, ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang hayop ay hindi natakot sa kanyang itsura. Sa halip, dahan-dahan nitong dinilaan ang nanginginig na kamay ni Ines bago ito tumabi sa kanya at ibinigay ang kakaunting init ng katawan nito. Niyakap ni Ines ang aso. Sa mundong ito, na tila puno ng mga taong may pusong bato, isang asong galapa ang nagbigay sa kanya ng kakaunting habag na ipinagkait ng kanyang mga kapwa-tao. Ang munting sandaling ito ng koneksyon ay nagbigay sa kanya ng lakas na muling tumayo, kahit na ang kanyang mga binti ay tila gawa na sa tingga. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa loob ng kanyang basang apron. Ang screen nito ay mas lalong nagkabitak-bitak, ngunit gumagana pa rin. Tinitigan niya ang wallpaper nito, ang larawan ni Tala na nakangiti, bago pa ito tinamaan ng sakit. Eksaktong 3:00 ng madaling araw nang biglang mag-vibrate ang cellphone sa kanyang kamay. Ang pangalan ng ospital ay muling lumitaw sa screen. Sa panginginig ng kanyang daliri, pinindot ni Ines ang answer. Ang bawat tunog ng pag-ring bago sagutin ng kabilang linya ay tila ang tunog ng bawat pintig ng puso ni Tala na unti-unting humihina. Hello? Si Ines po ito. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Aling Ines, nasaan na po kayo? Ang BP ni Tala ay biglang bumagsak. Kailangan na po namin siyang ipasok sa emergency surgery ngayon din, kundi ay hindi na siya aabot sa umaga. Nasaan na po ang deposito nyo? Ang bawat salita ng nurse ay tila mga huling pako sa krus na pinapasan ni Ines. Ang langit ay muling nagpakawala ng isang nakakabinging kulog na tila sumasabay sa pagguho ng huling pag-asa sa kanyang dibdib. Wala po akong pera. Wala po akong dalang pera. Ang tanging naisagot ni Ines bago mamatay ang tawag dahil sa kawalan ng signal sa gitna ng malakas na bagyo. Naiwan si Ines na nakatitig sa madilim na kalsada. Sa malayo may isang pares ng maliwanag na ilaw mula sa isang mamahaling sasakyan ang dahan-dahang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Ang sasakyan ay tila pamilyar, ngunit sa tindi ng ulan, ang lahat ay tila isang malabong panaginip na puno ng bangungot. Sa loob ng mansyon ng mga De La Vega, ang marangyang sala ay nababalot ng isang artipisyal na katahimikan. Ang tunog ng malalakas na patak ng ulan sa mga dambuhalang bintanang salamin ay tila isang malayo at walang saysay na ingay para sa mga nakatira rito. Si Natalie ay nakaupo sa sofa, dahan-dahang iniikot ang baso ng mamahaling wine sa kanyang kamay habang ang isang mapanuyang ng ngiti ay nakaukit sa kanyang mga labi. Sa kanyang paningin, ang gabi ay isang tagumpay. Ngunit sa kabilang dako ng silid, si Senyora Amparo ay nananatiling tahimik sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa telebisyon o sa anumang karangyaan sa paligid, kundi sa isang itim na plastic bag na iniwan ng mga gwardiya sa sulok ng pintuan. Ang mga gamit ni Ines na itinuring na basura. Rafael, ang mahinang tawag ng matanda. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Lumapit si Rafael sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay pagod
at puno ng dumi ng budhi na pilit niyang itinatago. Bakit po, ma? Kailangan niyo na bang magpahinga? Ibigay mo sa akin ang bag na yan, ang utos ni Senyora Amparo habang itinuturo ang basang bag ni Ines. Ma, dumi lang yan. Itatapon na namin yan bukas. Ang sagot ni Rafael ng may pagtataka. Ibigay mo sa akin. Muling pag-uulit ng matanda. Ang boses ay mas mariin at puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Walang nagawa si Rafael kundi kunin ang basang bag at ilapit ito sa kanyang ina. Sa ilalim ng mapanuring mata ni Natalie, dahan-dahang binuksan ni Senyora Amparo ang bag. Ang amoy ng basang tela at panis na pagkain ay kumalat, ngunit hindi ito pinansin ng matanda. Inilabas niya ang mga mumurahing gamot, ang basag na plastik na lalagyan ng kanin, at ang mga resibo ng ospital na puno ng mga pulang marka ng utang. Sa pinakailalim ng bag, may isang bagay na nakabalot ng maayos sa makapal na nilon. Dahan-dahang binuksan ni Senyora Amparo ang balot. Doon ay lumabas ang isang lumang notebook na yari sa balat. Ang mga pahina ay madilaw na at may marka ng katandaan. Kasama nito ang isang kupas na litrato na selyado sa loob ng plastik. Nang makita ni Senyora Amparo ang litrato, ang baso ng tsaa na hawak niya sa kabilang kamay ay dahan-dahang ninitawan at ang tunog ng pagbagsak nito sa makapal na alpombra ay tila isang pagsabog sa katahimikan ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng husto. Sa litrato ay makikita ang isang batang babae, si Ines, noong siya ay 5 taong gulang pa lamang, na nakayakap sa isang babaeng nakasuot ng uniporme ng yersa. Ang babae ay may suot na isang lumang kwintas na may pendant na krus at sa kanyang mga mata ay mababakas ang isang pamilyar na kabutihan. Dahan-dahang hinawakan ni Senyora Amparo ang kanyang sariling braso, kung saan naroon ang isang mahabang pilat mula sa isang malubhang operasyon. 30 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang gunita ay tila bumalik sa isang madilim na gabi sa isang ospital, kung saan ang kanyang buhay ay nakabitin sa isang manipis na sinulid dahil sa matinding pagkawala ng dugo. Rosa? Ang bulong ni Senyora Amparo, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Yersa, Rosa Espirito. Binuksan niya ang lumang notebook. Sa unang pahina ay nakasulat ang pangalan ng may-ari, Rosa Espirito, Senior Nurse, at sa loob nito, nakalagay ang isang sulat na tila huling habilin para kay Ines, kung saan binanggit ang isang pamilyang kanyang pinagsilbihan at ang buhay na kanyang iniligtas sa pamamagitan ng pagbibigay ng sarili niyang dugo nang walang anumang kapalit. Napagtanto ni Senyora Amparo ang katotohanan. Si Rosa, ang yersang nagligtas sa kanya noon, ay ang ina ni Ines. Ang babaeng itinapon nila sa gitna ng bagyo, ang babaeng pinaratangan nilang magnanakaw, ay ang anak ng babaeng nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon na mabuhay. Ang utang na loob na 30 taon niyang dinala ay tila naging isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Sa gitna ng gulat ni Rafael at Natalie, isang himala ang nangyari. Ang mga binti ni Senyora Amparo, na 5 taon nang hindi nakakalakad dahil sa panghihina, ay dahan-dahang tumigas. Sa tindi ng emosyon at galit na nararamdaman, dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang wheelchair. Ang tunog ng kanyang pagtayo at ang pag-atras ng wheelchair sa sahig ay naghatid ng matinding kilabot sa buong silid. Rafael, ang sigaw ni Senyora Amparo. Ang kanyang boses ay tila isang kulog na yumanig sa mga dingding ng mansyon. Ano ang ginawa niyo? Alam niyo ba kung sino ang itinapon niyo sa labas? Napanganga si Rafael, hindi makapaniwala na ang kanyang ina ay nakatayo sa harap niya. Samantala, si Natalie ay biglang namutla. Ang kanyang baso ng wine ay muntik na ring mabitawan habang nakatingin sa galit na mukha ng matanda. Ang babaeng pinaratangan niyo, ang babaeng minaliit niyo, ay ang anak ng babaeng nagbigay ng dugo para mabuhay ako. Ang patuloy ni Senyora Amparo habang itinuturo ang litrato ni Rosa. Nasaan si Ines?
Hanapin niyo siya. Hanapin niyo siya ngayon din, kundi ay hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay napalitan ng isang desperadong takbo ni Rafael patungo sa pintuan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig at ang mabilis na pagbukas ng pinto ay hudyat ng pagsisimula ng isang karera laban sa oras at sa bagsik ng kalikasan. Ngunit sa labas, ang ulan ay lalong lumalakas at ang kalsada ay tila isang madilim na dagat na walang hangganan. Ang bawat tibok ng puso ni Rafael ay tila isang tambol na nagbibigay ng babala sa gitna ng katahimikan ng malawak na sala. Nakatayo ang kanyang ina, si Senyora Amparo, na ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa sandalan ng silya. Ang kanyang mukha ay namumutla, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Rafael. Isang tunog ng pagtama ng palad sa balat na umalingaw-ngaw sa buong silid, dahilan upang mapalingon ang kanyang ulo sa gilid. Patawad ma. Pop bani anin na mema? Ang tanging naibigkas ni Rafael habang nararamdaman ang init at hapdi sa kanyang mukha. Huwag kang hihingi ng tawad sa akin, Rafael. Hingin mo yan sa babaeng itinapon niyo sa gitna ng bagyo. Ang sigaw ni Senyora Amparo, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Ibinato niya ang kupas na litrato ni Rosa sa harap ng kanyang anak. Ang babaeng iyan, si Yarsa Rosa, ang nagbigay ng sarili niyang dugo para mabuhay ako nung ipinanganak kita. Utang natin ang ating mga buhay sa pamilya ni Ines. At ano ang ginawa mo? Pinaniwalaan mo ang isang ahas at tinrato mo siyang parang basura. Nanlumo si Rafael habang tinititigan ang larawan. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa kanyang pagkatao. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Dahan-dahang lumapit si Senyora Amparo sa isang antigong orasan na nakasabit sa dingding, isang orasan na may lihim na lente ng kamera na matagal na niyang ipinalagay para sa kanyang seguridad. Gusto niyo ng katotohanan? Heto ang katotohanan. Ang mariing sabi ng matanda habang kinukuha ang isang maliit na memory card mula sa likod ng orasan at inilalagay ito sa kanyang tablet. Sa screen ng tablet, lumitaw ang malabo, ngunit malinaw na video ng pasilyo patungo sa kwarto ng mga katulong. Kitang-kita ang bawat kilos ni Natalie, ang paglingon-lingon niya sa paligid, ang mabilis na pagpasok sa silid ni Ines, at ang paglalagay ng pulang kahon ng pelus sa loob ng lumang bag ng kasambahay. Walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi sa kanyang mga mata habang ginagawa ang krimen. Napahawak si Rafael sa kanyang ulo, ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na parang jelly. Ang bawat sandali ng panlalait niya kay Ines, ang bawat salitang binitawan niya para saktan ang damdamin nito, ay tila bumalik sa kanya na parang mga matatalim na pana. Ang imahe ni Ines na nakaluhod sa ulan, nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang anak, ay nagsimulang sumakal sa kanyang lalamunan. Ano ang nagawa ko? Ang bulong ni Rafael sa kanyang sarili, ang kanyang mga mata, ay nagsimulang mapuno ng luha ng pagsisisi. Ines, anong nagawa ko? Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng doorknob ay narinig ng lahat. Pumasok si Natalie sa silid. Bitbit ang isang tray ng mainit na tsa. Ang kanyang mukha ay may suot na isang matamis at huwad ng ngiti. Tila walang anumang nangyayari. Mahal ko, bakit gising pa kayo? Heto ang tsa para kumalma ang inyong loob. Ang malambing na sabi ni Natalie habang papalapit sa kanila. Dahan-dahang lumingon si Rafael patungo sa kanya. Ang pagmamahal na dati ay nararamdaman niya para sa babaeng ito ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding galit at pandidiri. Ang bawat hibla ng buhok ni Natalie, ang bawat bango ng kanyang pabango, ay tila amoy ng isang nabubulok na kasinungalingan. Tumingin si Rafael nang diretso sa mga mata ni Natalie.
Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakatakot. Tanging ang tunog ng malakas na ulan sa labas ang naririnig. Sa sandaling iyon, alam ni Natalie na ang kanyang mundo ay nagsisimula ng gumuho. Ngunit ang kanyang pagiging mapagkunwari ay nanatiling nakadikit sa kanyang balat. May problema ba, Rafael? Bakit ganyan ka makatingin? Ang tanong ni Natalie habang ang kanyang mga kamay ay nagsisimulang manginig, dahilan upang dahan-dahang tumunog ang mga tasa sa tray na kanyang hawak. Hindi sumagot si Rafael. Sa halip, dahan-dahan niyang iniharap ang tablet sa kanya, kung saan nakapos ang imahe ni Natalie habang nilalagay ang sing-sing sa bag ni Ines. Ang tunog ng tray na bumabagsak sa sahig at ang pagkabasag ng mga tasa ay tila ang tunog ng huling hatol para sa reyna ng mga kasinungalingan. Ang tunog ng nabasag na porselana sa sahig ay tila ang huling hantungan ng lahat ng maruming plano ni Natalie. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa tablet na hawak ni Rafael. Ang bidyong paulit-ulit na nagpapakita ng kanyang pagtatraidor ay tila isang hatol na hindi na niya matatakasan. Mahal ko, Rafael, makinig ka. Hindi yan totoo. Ang panginginig ng boses ni Natalie ay halata na. Ang kanyang mga labi ay tila nawalan ng kulay. Edit lang yan. May gustong sumira sa atin, Rafael. Alam mong hinding-hindi ko magagawa yan sa pamilya mo. Dahan-dahang lumapit si Rafael sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay nagdudulot ng isang mabigat na tunog sa sahig, isang tunog ng paparating na bagyo. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-ibig, kundi isang matinding pandidiri na tila nakatingin sa isang mabangis at makamandag na hayop. Tumahimik ka, Natalie. Ang boses ni Rafael ay mababa, ngunit puno ng puot. Huwag mo nang dungisan ang pandinig ko ng mga kasinungalingan mo. Nakita ko sa sarili kong mga mata ang bawat galaw mo. Nakita ko kung paano mo nilunod sa kahihiyan ang isang inang wala namang ibang hangad, kundi ang iligtas ang kanyang anak. Sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Rafael ang mamahaling clutch bag ni Natalie na nakapatong sa mesa. Walang pasubali niyang ibinuhos ang laman nito sa sahig. Sa gitna ng mga mamahaling lipstick at pabango, may isang maliit na papel na kulay asul ang lumabas. Isang papel de ahensya mula sa isang pawn shop sa madilim na sulok ng Quiapo. Kinuha ni Rafael ang papel at binasa ito. Ang kanyang mga kamao ay lalong nagkuyom nang makita ang pangalan ni Natalie at ang paglalarawan sa Luz de la Familia na isinangla nito kapalit ng isang malaking halaga ng pera. Nasaan ang singsing ni Mama, Natalie? Isinangla mo para sa ano? Para sa mga luho mo, para sa mga utang mo sa sugal na akala mo ay hindi ko malalaman. Ang tanong ni Rafael, ang boses niya ay tila isang kulog na yumanig sa buong sala. Rafael, patawarin mo ako. Kailangan ko lang ng pera. Babawiin ko rin yan. Ang pagsusumamo ni Natalie habang pilit na humahawak sa braso ni Rafael, ang kanyang mga luha ay nagsisimulang dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang naniniwala sa kanyang mga luha ng buwaya. Hinarap siya ni Rafael at sa isang iglap, kinuha nito ang kanyang mga kamay at pilit na tinanggal ang mamahaling engagement ring na ibinigay niya rito noong nakaraang buwan. Ang tunog ng paghila ng singsing mula sa daliri ni Natalie ay tila ang tunog ng pagtatapos ng kanilang relasyon. Guardia! Ang sigaw ni Rafael. Pumasok ang dalawang guardia na kanina ay nagtataka sa labas. Ilabas ang babaeng ito sa mansyong ito. Ngayon din, ang utos ni Rafael. Ihagis niyo siya sa labas nang walang anumang dala, tulad ng ginawa niya kay Ines, at siguraduhin niyo na hinding-hindi na siya makakatapak muli sa lupang ito. Rafael, huwag. Patawarin mo ako. Senyora Amparo, tulungan niyo po ako. Ang sigaw ni Natalie habang kinakaladkad siya ng mga gwardiya palayo. Ang kanyang mga takong ay gumagawa ng isang nakakarinding tunog sa sahig habang pilit siyang kumakawala. Nang marating nila
Ang dambuhalang pintuang bakal, isang malakas na tulak ang ginawa ng mga gwardiya. Napasubsob si Natalie sa mismong putikan at vong-vong ng kalsada kung saan nakaluhod si Ines kanina. Ang kanyang mamahaling bestida ay agad na nadumihan at ang ulan ay tila nagdiriwang sa kanyang pagbagsak. Isinara ang pintuang bakal ng may malakas na tunog. Ang reyna ng mga kasinungalingan ay naiwang mag-isa sa dilim, basang-basa at walang kahit isang sentimo sa kanyang bulsa. Ang karma ay tila isang anino na sa wakas ay humabol at lumamon sa kanya. Sa loob ng mansyon, napasandal si Rafael sa pader, ang kanyang hininga ay gipit. Tumingin siya sa orasan sa dingding. 3:00 na ng madaling araw. Ang bawat tunog ng orasan ay tila isang paalala ng naghihingalong buhay ni Tala sa ospital. Ma, kailangan ko silang mahanap. Ang sabi ni Rafael sa kanyang ina, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Kailangan kong itama ang lahat bago maging huli ang lahat. Kinuha ni Rafael ang susi ng kanyang sasakyan at patakbong lumabas sa gitna ng bulyaw ng bagyo. Ngunit sa gitna ng dilim at baha sa Metro Manila, saan niya sisimulang hanapin ang isang inang kanyang itinapon sa kawalan? Ang bawat hampas ng ulan sa windshield ng kanyang sasakyan ay tila mga palad na sumasampal sa konsensya ni Rafael. Ang ugong ng makina ng kanyang mamahaling SUV ay tila isang mapanumbat na bulong sa gitna ng baha at dilim ng kalsada sa Maynila. Hawak niya ang manibela ng napakahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko, ngunit hindi nito maibsan ang panginginig ng kanyang buong pagkatao. Anong klaseng tao ako? Ang tanong ni Rafael sa kanyang sarili. Ang kanyang tinig ay nalulunod sa ingay ng ulan. Ang bawat patak ng tubig na humahampas sa salamin ay nagpapaalala sa kanya ng mga luha ni Ines na binaliwala niya. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa langit ay tila nagpapakita ng mukha ni Ines habang nakaluhod sa putikan, nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang anak. Nararamdaman ni Rafael ang isang matinding sikip sa kanyang dibdib, isang bigat na hindi kayang buhatin ng anumang yaman. Ang bawat alaala ng kanyang panlalait kay Ines ay tila mga matatalim na tinik na bumabaon sa kanyang lalamunan. Siya, na ipinanganak sa karangyaan, ay naging bulag sa sakripisyo ng mga taong nagbigay sa kanya ng pagkakataong huminga. Ang utang na loob na binanggit ng kanyang ina ay tila isang dambuhalang apoy na unti-unting tumutupok sa kanyang pagkatao. Pumarada si Rafael sa harap ng unang pampublikong ospital na kanyang nadaanan. Ang paligid ay puno ng mga taong basang-basa, mga pamilyang nakaupo sa sahig ng emergency room at ang amoy ng alkohol na humahalo sa amoy ng ulan at lason ng kahirapan. Ito ang mundong kinalalagyan ni Ines, isang mundong kailanman ay hindi sinubukang intindihin ni Rafael. Nurse, may pasyente ba rito na ang pangalan ay Ins? O isang batang nagngangalang Tala? Ang tanong ni Rafael sa reception, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ang kanyang mamahaling polo ay basang-basa na rin at dumidikit sa kanyang balat. Ngunit wala siyang pakialam. Sir, napakarami pong pasyente rito dahil sa bagyo. Wala po kaming record ng ganyang pangalan sa mga bago nating dating. Ang malamig na sagot ng nurse na pagod na rin ang mga mata. Tumakbo si Rafael pabalik sa kanyang sasakyan. Ang bawat hakbang niya sa baha ay tila isang paglubog sa putik ng kanyang sariling kasalanan. Nagtungo siya sa pangalawang ospital, pagkatapos ay sa pangatlo. Ang bawat wala na kanyang naririnig ay tila isang hatol na lalong nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Sa bawat pasilyo ng ospital na kanyang tinatahak, nakikita niya ang mga inang yakap-yakap, ang kanilang mga anak, pilit na nagbibigay ng init sa gitna ng lamig. Nakikita niya ang mga amang nakayuko, bit-bit ang mga resibong wala silang pambayad. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Rafael ang isang matinding hiya. Ang kanyang yaman, ang kanyang posisyon, ang kanyang pangalan, ang lahat ng ito ay walang saysay,
kung hindi niya maililigtas ang kaisa-isang tao na dapat ay pinoprotektahan niya. Patawad, Ines. Parang awa mo na. Huwag kang mawawala. Ang bulong ni Rafael habang muling pinatatakbo ang sasakyan sa gitna ng baha. Ang bawat segundo ng orasan ay tila isang patalim na unti-unting pumuputol sa kanyang pag-asa. 4:00 na ng madaling araw nang marating niya ang ika-4 na ospital. Ang gusali ay luma at tila guguho na sa tindi ng ulan. Pagpasok niya sa emergency room, nakita niya ang isang yarsang matanda na nakaupo sa isang silya. Tila may malalim na iniisip. "Nurse, kailangan ko pong mahanap si Ines. May dala po siyang bata, si Tala. May sakit sa puso." Ang nauutal na sabi ni Rafael, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagod at puyat. Tumingin sa kanya ang yarsa. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagkaawa. Dahan-dahan itong tumayo at itinuro ang isang madilim na pasilyo patungo sa dulo ng gusali. May dinalang pasyente rito kaninang madaling araw. Isang batang babae. Pero hindi na sila umabot sa loob. Ang nanay, nandoon sa dulo, sa tapat ng pintuan ng morgue. Ang mahinang sabi ng yarsa, nanlamig ang buong katawan ni Rafael. Ang tunog ng kanyang sariling paghinga ay tila naging isang nakakabinging ingay. Ang bawat hakbang niya patungo sa madilim na pasilyong iyon ay tila isang hakbang patungo sa katapusan ng kanyang mundo. Ang amoy ng malamig na semento at formalin ay nagsimulang sumakal sa kanya. At doon, sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng tao. Nakaupo sa malamig na sahig, nakatakip ng isang lumang kumot ang buong katawan, at nakayuko ang ulo habang nanginginig sa walang tigil na paghikbi. Ang amoy ng luma at malamig na semento ay humahalo sa amoy ng gamot at kawalang pag-asa sa madilim na pasilyo ng pampublikong ospital. Sa dulo ng gusali, kung saan ang mga ilaw ay aandap-andap na tila naghihingalong hininga, dahan-dahang lumapit si Rafael. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtulak sa isang dambuhalang pintuan ng impyerno na siya rin ang may gawa. Ngunit hindi sa pintuan ng morgue nakatigil ang babaeng nakabalot sa kumot. Nakaupo si Ines sa malamig na sahig ng isang bukas na pasilyo, kung saan ang talsik ng ulan ay abot pa rin sa kanyang kinaroroonan. Yakap-yakap niya si Tala na nakabalot sa isang punit-punit na plastik na kapote. Dahil sa kawalan ng deposito, tanging sa pasilyong ito, sila pinahintulutang manatili, ang lugar para sa mga taong kinalimutan na ng mundo. "Ines!" Ang mahinang tawag ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Napaangat ang ulo ni Ines. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa puyat at walang tigil na pagluha. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa ginaw. Nang makilala niya si Rafael, isang matinding takot ang rumeserba sa kanyang mukha. Mas lalo niyang hinigpitan ng yakap kay Tala. Tila pinoprotektahan ng anak mula sa isang mabangis na hayop. Anong ginagawa niyo rito?" Ang boses ni Ines ay basag, puno ng hapis at puot. "Wala na po akong nanakawin. Wala na po akong gintong ibibigay sa inyo. Parang awa niyo na po, Sir Rafael. Huwag niyo na kaming saktan. Hayaan niyo na kaming mamatay ng mapayapa rito." Ang bawat salita ni Ines ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa puso ni Rafael. Sa unang pagkakataon, ang mapagmataas na CEO ng mga De La Vega ay bumagsak sa kanyang mga tuhod sa harap ng isang katulong. Hindi niya inalintana ang dumi ng sahig o ang basang semento. Nakaluhod siya ngayon sa harap ng babaeng itinapon niya sa kawalan. "Ines, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Nagkamali ako." Ang tanging naisagot ni Rafael habang dahan-dahang inaabot ang kamay ni Tala. Naramdaman ni Rafael ang lamig. Ang maliliit na paa ni Tala ay kasing lamig ng yelo sa ilalim ng plastik na kapote. Ang mga labi ng bata ay kulay asul na
At ang bawat paghinga nito ay isang mahirap na pakikipaglaban. Dahan-dahang kinuha ni Rafael ang maliit na paa ni Tala at inilagay ito sa pagitan ng kanyang maiinit na palad. Pilit na ibinibigay ang sarili niyang init para lamang huwag itong tuluyang manigas sa ginaw. Tala, lumaban ka anak. Nandito na si Tito Rafael. Ang bulong ni Rafael, ang kanyang mga luha, ay pumatak sa maliit na paa ng bata. Isang yarsa ang lumapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. Kailangan na siyang operahan sa loob ng 1 oras, kundi ay tuluyan ng hihinto ang kanyang puso. Pero wala kaming bakanteng ICU at wala ring sapat na gamot dito para sa ganyang kalubhang kaso. Tumingin si Rafael sa yarsa, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang awtoridad na hinaluan ng desperasyon. Ilipat siya sa pinakamahal na ospital sa Makati. Ngayon din, ako ang magbabayad ng lahat. Tumawag kayo ng ambulansyang may kumpletong kagamitan. Gagawin niyo ang lahat para mabuhay ang batang ito. Naririnig niyo ba ako? Ngunit sa gitna ng kanyang pagsigaw, ang katawan ni Tala ay biglang naging matigas. Ang mahinang tunog ng paghinga ng bata ay biglang naputol. Ang maliit na kamay na kanina ay nakahawak sa damit ni Ines ay dahan-dahang lumaylay at bumagsak sa sementoob. Tala? Tala ala ko? Ang tawag ni Ines, ang kanyang boses ay puno ng isang nakakangilong takot. Inalog-alog niya ang anak, pilit na ginigising ang munting anghel na tila mahimbing nang natutulog. Anak, gising! Nandito na ang pera. Gagaling ka na. Tala, huwag mong iwan si Mama. Ang bawat tunog ng paghikbi ni Ines ay naging isang nakakabinging katahimikan sa loob ng pasilyo. Tumingin si Rafael sa mukha ni Tala. Ang bata ay hindi na humihinga. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot para sa kanilang tatlo. Isang matinding sigaw ang pinakawalan ni Ines. Isang sigaw ng isang inang nawalan ng kaluluwa. Isang sigaw na yumanig sa mga pader ng ospital at tila umabot hanggang sa kailaliman ng langit. Ang tunog ng kanyang paghagulgol ay tila ang tunog ng isang pusong tuluyan nang nadurog at wala ng paraan para mabuo pa. Tala! Ang sigaw ni Ines ay umalingaw-ngaw sa madilim na kalsada ng Maynila, sinasabayan ng malakas na kulog na tila sumusumpa sa lahat ng kalupitang nangyari sa gabing iyon. Naiwan si Rafael na nakatulala, habang ang lamig ng katawan ni Tala ay dahan-dahang nanunuot sa kanyang sariling mga kamay. Ang bawat segundo sa madilim na pasilyo ng ospital ay tila isang habambuhay na paghihintay sa gitna ng impyerno. Ngunit sa gitna ng hagulgol ni Ines, ang katawan ni Rafael ay biglang binalot ng isang kakaibang lakas. Isang lakas na nagmula sa matinding pagsisisi at sa dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Ang dugong utang niya sa ina ni Ines. Hindi! Hindi ka mamamatay, Tala! Ang sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang utos sa tadhana. Walang pasubaling binuhat ni Rafael ang maliit at malamig na katawan ng bata. Hindi niya inalintana ang basa at maduming kapote ni Tala na dumidikit sa kanyang mamahaling polo. Patakbo siyang dumaan sa mga pasilyo, sinasagi ang mga taong nakaharang hanggang sa marating niya ang emergency room. Doktor! Tulong! Gawin niyo ang lahat! Ang bulyaw ni Rafael sa mga nurse na agad lumapit sa kanya. Tumawag kayo ng pinakamagaling na cardiologist. Ngayon din. Sa loob ng ilang minuto, ang payapang pasilyo ay napuno ng ingay ng mga kagamitang medikal. Ang bawat mechanical na tunog ng defibrillator at ang mabilis na utos ng mga doktor ay tila isang digmaan laban sa kamatayan. Si Ines ay naiwan sa labas, nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay walang buhay at ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakayakap sa sarili. Tila naroon pa rin ang bigat ng kanyang anak. Hindi tumigil si Rafael. Gamit ang kanyang cellphone at ang kapangyarihan ng kanyang pangalan, tinawagan niya ang pinakamahal na pribadong ospital sa Makati. Sa loob ng kalahating oras, isang ambulansyang puno ng mga makabagong kagamitan
ang dumating sa lumang ospital. Ang matinis na tunog ng sirena ay tila isang panalangin na sumusuntok sa madilim na langit. Inilipat si Tala sa loob ng ambulansya. Si Ines ay dahan-dahang inakay ni Rafael pasakay. Sa loob ng sasakyan, ang liwanag ng mga monitor ay tila mga bituin sa gitna ng gabi. Nakita ni Ines ang kanyang anak na may mga tubo sa bibig at mga kable sa dibdib. Ang bawat linyang gumagalaw sa screen ay tila ang tanging nagpapatunay na mayroon pang laban. Naupo si Rafael sa tapat ni Ines. Ang kanyang mga kamay ay madumi, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang muka ay basang-basa ng ulan at luha. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na bote ng gatas mula sa kanyang bag na binili niya sa labas kanina. Ines, uminom ka muna. Kailangan mong maging malakas para kay Tala. Ang mahinang sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pagpapakumbaba. Tinitigan lamang ni Ines ang bote ng gatas. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo. Tila wala ng luhang natitira sa kanyang katawan. Hindi niya kinuha ang bote. Ang kanyang buong pagkatao ay nakatuon lamang sa maliit na kamay ni Tala, na ngayon ay hawak ng isang nurse. Sa sandaling iyon, ang hierarkiya ng Panginoon at alipin ay tuluyan ng naglaho. May isang lalaking naghahangad ng kapatawaran at isang inang tahimik na umaasa sa isang himala. Ines, I am so sorry. I was so blind. Hindi ko alam ang tungkol kay Rosa. Tungkol sa dugo. Sa lahat. Mahina at basag ang boses ni Rafael habang nakayuko. Ano man ang mangyari, hindi ko na kayo pababayaan. I promise. Gagawin ko ang lahat para mailigtas siya. Hindi sumagot si Ines. Nakatuon lamang ang kanyang pandinig sa tuloy-tuloy na tunog ng makina sa loob ng ambulansya. Iyon na lang ang tila tanging naiintindihan niya sa sandaling iyon. Pagdating sa pribadong ospital, sinalubong sila ng isang pangkat ng mga espesyalista. Agad na isinugod si Tala sa loob ng operating room. Ang pulang ilaw sa itaas ng pinto ay nagsimulang mag-alab. Isang babala na ang buhay ng bata ay nasa kamay na ng mga tao at ng may kapal. 8 oras. 8 oras na nakaupo si Ines sa matigas na silya ng waiting room. Hindi gumagalaw, hindi kumukurap. Si Rafael ay nanatili sa kanyang tabi. Hindi lumalayo kahit 1 pulgada. Ang bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpapabilis sa tibok ng kanilang mga puso. The survival rate is only 30%, Sir Rafael, ang sabi ng isang doktor kanina bago pumasok. Ang numerong yon ay tila isang sumpa na paulit-ulit na naririnig ni Rafael sa kanyang isipan. Madaling araw na, nang dahan-dahang namatay ang pulang ilaw sa itaas ng pinto. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila ang tunog ng pagbubukas ng tadhana. Lumabas ang isang matandang doktor. Ang kanyang mukha ay bakas, ang matinding pagkapagod. Tinanggal niya ang kanyang maskara at huminga ng malalim habang tumitingin kina Ines at Rafael. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa waiting room ay tila isang nakabibinging sigaw na naghihintay ng kasagutan. Ang hangin sa waiting room ay tila naging makapal at mabigat. Bawat hininga ay parang isang pakikibaka. Nakatitig si Ines sa mukha ng doktor. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo at ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok, naghihintay sa hatol. Si Rafael ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom, handa sa anumang balitang kanyang maririnig. Isang matamis na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa pagod na mukha ng doktor. Successful po ang operasyon, ang mahinang sabi nito. Matatag ang puso ng bata. Isang tunay na mandirigma. Nasa recovery room na siya ngayon at sa loob ng ilang oras ay maaari niyo na siyang makita. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang himno na bumasag sa mahabang gabi ng kadiliman. Ang lakas na kanina pa pinipilit ni Ines na panatilihin ay biglang naglaho. Ang kanyang katawan ay naging malambot na parang bulak at bago pa man siya bumagsak sa sahig,
Nasalo siya ng malalakas na braso ni Rafael. Doon, sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital, tuluyan ng pinakawalan ni Ines ang lahat ng luhang kanyang inipon. Ang kanyang pag-iyak ay hindi na puno ng pait, kundi ng isang matinding pasasalamat na halos hindi na niya kayang isatinig. Kinaumagahan, dinalaw sila ni Senyora Amparo sa ospital. Sa halip na magpahatid sa kanyang wheelchair, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid ni Tala. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pagpapakita ng lakas na matagal nang nawala. Nakaupo si Ines sa tabi ng kama ng anak. Dahan-dahang hinahaplos ang maliliit na daliri nito na ngayon ay may bahid na ng init. Ines Hija, ang mahinang tawag ng matanda. Tumingin si Ines kay Senyora Amparo. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang pagod na pagtanggap sa lahat ng nangyari. Dahan-dahang lumapit si Senyora Amparo at kinuha ang magaspang na kamay ni Ines. Ang kanyang mga palad, na dati sanay sa lambot ng sutla, ay ngayon ay humahawak sa mga kalyo at sugat ng isang babaeng buong buhay ay nagsakripisyo. Patawarin mo kami, Ines. Patawarin mo ang pagiging bulag ng aming pamilya. Ang sabi ni Senyora Amparo, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ang iyong ina, si Rosa, iniligtas niya ako. Ang dugo niya ang dahilan kung bakit narito pa ako ngayon. Utang ko sa kanya ang bawat hininga ko, ngunit ang tanging naisuklin namin sa iyo ay kalupitan. Senyora! Ang tanging naibigkas ni Ines. Huwag mo akong tawaging senyora, ang tugon ng matanda. Tawagin mo akong Tita Amparo, tulad ng pagtawag mo sa akin noong bata ka pa, noong dinadala ka ng iyong ina sa aming lumang bahay. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang munting bagay ang kinuha ni Senyora Amparo mula sa kanyang bulsa, ang putol na pulseras na gawa sa pulang sinulid ni Tala. Maingat niya itong ibinuhol muli at dahan-dahang isinuot sa pulsuhan ng natutulog na bata. Ang kilos na yon ay tila isang ritual, isang pagbabalik ng swerte, isang pagtatali ng dalawang pamilyang pinaghiwalay ng panahon at ng agwat sa salipunan. Hindi ko alam kung paano kami makakabawi sa iyo, Ines. Ngunit simula sa araw na ito, hindi ka na mag-iisa. Ituturing ka naming bahagi ng aming pamilya, ang pangako ni Senyora Amparo. Niyakap ni Ines ang matanda. Sa yakap na yon, tila naramdaman niya ang yakap ng kanyang sariling ina. Ang init ng isang pamilyang matagal nang nawala sa kanya. Ang lahat ng sakit, lahat ng puot, ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang payapang pagtanggap. Sa labas ng salaming bintana ng silid, nakatayo si Rafael. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagpapatawad sa mga mata ni Ines at ang pagsisisi sa mga mata ng kanyang ina. Naramdaman niya ang isang matinding kaligayahan, ngunit kasabay nito ay isang matinding kalungkutan. Alam niyang hindi siya karapat-dapat na maging bahagi ng eksenang iyon. Ang kanyang presensya ay isang paalala ng lahat ng kasalanang kanyang ginawa. Ang pag-ibig na nagsisimulang mamuo sa kanyang dibdib para kay Ines ay tila isang bagay na hinding-hindi niya maaaring angkinin. Ang pagpapatawad ay isang bagay na maaari niyang hilingin, ngunit ang pagmamahal ay isang bagay na kailangan niyang paghirapan at alam niyang napakalayo pa ng kanyang lalakbayin. Dahan-dahang tumalikod si Rafael mula sa bintana. Ang kanyang balikat ay tila pasan ang bigat ng buong mundo. Naglakad siya palayo sa pasilyo. Ang kanyang anino ay unti-unting nilamon ng dilim, habang ang liwanag ng isang bagong umaga ay nagsisimulang pumasok sa silid kung saan ang dalawang ina ay naghilom ng mga sugat ng nakaraan. Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa mga bintana ng silid ng mga ospital, nagbibigay ng bagong pag-asa. Isang linggo na ang nakalipas mula nang matagumpay na operahan si Tala. Ngayon ang araw ng kanilang pag-uwi. Kinakasa ni Ines ang kanilang kakaunting gamit. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan, ngunit may halong kaba pa rin sa kung anong naghihintay sa kanilang mag-ina sa labas.
Biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Rafael, hindi na suot ang kanyang mamahaling polo, kundi isang simpleng t-shirt at maong. Ang kanyang mukha ay gumaan na, ngunit ang bakas ng puyat at pagsisisi ay naroon pa rin sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang isang folder. Ines, narito ang mga papeles mo. Ang simula ni Rafael. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng paggalang. Pinahanda ko na ang lahat. Isang maliit na bahay. Nakapangalan kay Tala na malapit sa eskwelahan at sa public market. Mayroon din doong maliit na bakery, kasama ang lahat ng kagamitan. Sabi ni Tita Amparo, pangarap mo raw na magkaroon ng sariling tindahan ng tinapay. Nagulat si Ines. Tinitigan niya ang folder at pagkatapos ay tumingin kay Rafael. Hindi niya inaasahan ang ganitong kabutihan matapos ang lahat ng nangyari. Sir Rafael, hindi ko po matatanggap ito, ang mahinang sabi ni Ines. Ayoko pong magkaroon ng utang na loob. Gusto ko pong magtrabaho para sa anak ko. Hindi ko po ugali ang tumanggap ng limos. Hindi ito limos, Ines. Ang tugon ni Rafael, ang kanyang tinig ay puno ng sinseridad. Ito ay maliit na bahagi lamang ng aming utang na loob sa iyo at sa iyong ina. Isipin mo na lang na ito ay isang puhunan, Ines. At kung sa tingin mo ay makakabawi ka, pwede mo itong bayaran sa amin dahan-dahan. Ang importante ay magkaroon ka ng isang sariwang simula at hindi ka na mangamba para sa kaligtasan ni Tala. Dahan-dahang lumapit si Rafael kay Ines. Kinuha niya ang kamay nito at inilagay ang folder sa kanyang palad. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Rafael, nakita ni Ines ang isang lalaking tunay na nagsisisi. Isang lalaking hindi na nakakulong sa kanyang yaman at kapangyarihan, kundi nakalaya na sa kanyang sariling kasalanan. Salamat Sir Rafael. Ang tanging naisagot ni Ines, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Tito Rafael, ang isang malambing na tinig, ang biglang bumulaga sa kanila. Nakaupo si Tala sa kanyang kama, nakangiti ng matamis. Ang kanyang pisngi ay may bahid na ng kulay rosas. Gusto ko po ng tinapay gawa ni Mama. Napangiti si Rafael. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang tunay na kagalakan na hindi nabibili ng pera. Lumapit siya kay Tala at hinaplos ang buhok nito. Maraming tinapay ang gagawin ng mama mo, Tala. Pero kailangan mo munang lumakas. Ang sabi ni Rafael. Opo, Tito Rafael. Nang tumayo si Rafael upang magpaalam, tumalikod siya at akmang lalabas na. Ngunit bago pa man niya marating ang pinto, isang mahinang tawag ang kanyang narinig. Rafael? Lumingon si Rafael. Nakita niya si Ines na nakatayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya lubos na naiintindihan. Dahan-dahan siyang lumapit kay Rafael. Hindi niya ito niyakap. Hindi niya ito hinalikan. Sa halip, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang palad sa braso ni Rafael, isang simple ngunit puno ng damdaming kilos. Napatawad na kita, Rafael. Ang mahinang bulong ni Ines, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Salamat sa pangalawang buhay ng anak ko. Ipinikit ni Rafael ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Ines sa kanyang braso, isang init na tila nagpapawis sa lahat ng lamig at sakit sa kanyang puso. Ang isang patak ng luha ay dahan-dahang dumaloy sa kanyang pisngi, isang luha ng kalayaan. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang ulo sa balikat ni Ines na natili sa posisyong yon ng ilang saglit, tila isang taong naghahanap ng pahinga mula sa isang mahabang labanan. Ito ay hindi isang yakap na puno ng pag-ibig, kundi isang pagtanggap ng kapatawaran, isang pagtanggap ng isang bagong simula. Ang araw sa labas ay tila lalong sumikat. Ang paglubog ng araw sa Manila Bay ay tila isang malaking pinta na ipininta sa kalangitan. Ang kulay kahel at lila ay nagbibigay ng payapang simula ng gabi, habang ang sariwang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng bagong lutong tinapay mula sa isang maliit ngunit abalang tindahan sa sulok ng kalye. Sa ibabaw ng pintuan nito,
Nakasabit ang isang karatulang may nakasulat na Rosa at Tala Bakery. 2 taon na ang lumipas. Si Ines, na dating nakayuko sa paglilinis, ay ngayon ay nakatayo ng matuwid sa likod ng kanyang counter. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan at pagtitiwala. Ang kanyang mga kamay, na dati puno ng sugat mula sa kemikal, ay ngayon ay abala sa paghuhulma ng masarap na pandesal at ensaymada. Ang kanyang bawat galaw ay may rhythm. Isang rhythm ng tagumpay, isang rhythm ng buhay.